Ang Converge Fiber Excess ay kagagaling lamang sa isang malaking panalo, pero mukhang gusto ba ng management nila na gawing mas malakas itong kanilang koponan, at yan ang dahilan kung bakit sila daw ay ready na pumasok sa isang trade kasama itong Blackwater Bossing, na isa doon sa mga teams ngayon na nag-i-struggle, at alam naman natin palagi itong gumagawa ng mga trades pagdating dito sa PBA. Kaya asahan natin na itong Converge Fiber Excess gagawa ng hakbang para makuha itong si Cedric Barefield o kaya naman itong si Christian David. Yan daw ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng management itong Converge Fiber Excess kung magagawa nila. If ever matuloy nga ang nabanggit na trade, masisiguro natin na itong Converge kailangan magbigay ng top player para makuha ito si Christian David. Ang sa tingin ko isang option dyan ay ito si Gio Ambohot. Straight up David for Ambohot ang magiging trade dito. Sa tingin ko patas naman yan. Dahil sa totoo lang, maganda rin naman yung nilalaro nito si Ambohot, hindi lang talaga nabibigyan ng minuto. Kaya sa tingin ko magiging okay at mabilis maaprubahan ng PBA itong trade na Gio Ambohot for Christian David. Kung sakasakaling makuha ng Converge Fiber Excess ito si David, makatutulong yan dito sa kanilang front court na meron ng Justin Arana, plus meron pa nga itong si Justin Baltasar. Nandiyan ba kasi Pau Villonar, hindi masyadong nabibigyan ng minuto. Kaya sa tingin ko magiging good ito para dito sa lineup nitong Converge Fiber Excess kung matuloy ang usapan na ganito. Kaya naman bukod dito sa pagkuha dito kay Christian David, naghahanap rin ng isa pang point guard itong Converge para makuha naman itong for example, baka ito si Mikey Williams ang kunin nila o kaya si Cedric Barefield. Magdedepende lahat ito dito sa kanilang magiging usapan ngayon. Tandaan natin na ito si Jordan Hedding hindi pa nakare-recover, kaya marami kinakailangan i-consider na desisyon itong Converge Fiber Excess ngayon para maging mas malakas yung kanilang chance na manalo. At napag-uusapan natin yung mga teams na nag-i-struggle ngayon. Walang duda na ang isa dyan ay itong Phoenix Fugal Masters. Kaya nga marami nagsasabi kinakailangan daw nitong Phoenix na gumawa ng paraan para makakuha ng additional na mga options doon sa kanilang lineup. Sa tingin ko, pwedeng gawin ng Phoenix na i-trade na itong si Jason Perkins para maging focal point na nila si Kai Balungay. Maraming nakapapansin na halos parehas ng nilalarong posisyon nito si Balungay at ito si Perkins, kaya nagkakasapawan. Kaya mukhang kinakailangan na kung ikaw ang Phoenix, i-trade mo na ang veterano si Perkins at mag-rebuild ka dito at gawin mo focal point talaga ng team ito si Kai Balungay. Sobrang ganda ng potential nito si Balungay at sayang naman kung hindi ito magagamit nitong Phoenix Fuel Masters. Kaya sa tingin ko magiging okay talaga dito sa lineup nitong Phoenix Fuel Masters kung i-trade na nila si Jason Perkins, na kasi siguro din tayo na maraming mga teams na magkaka-interest pa rin kumuha sa serbisyo ng nasabing player. Kaya sigurado na magiging malakas itong Phoenix Fuel Masters muli kung sakasakaling makuha nga nila itong si Jason Perkins. Kaya yan ang nasisiguro natin na magiging magandang resulta nito para dito sa Phoenix kung sakasakali. Ngayon, alam din natin na itong Phoenix Fuel Masters naman ay kabilang doon sa mga teams na magiging sabihin na natin complementary ang role dito para sa kanilang lineup. Kaya sa tingin ko itong Phoenix Fuel Masters ngayon, kung sakasakali na hindi maging maganda performance nila dito sa Philippine Cup, hindi na ako magugulat kung itong kanilang coach na si Jamaica Jarin ay kanila na rin palitan. Dahil syempre hindi naman lahat masisisi dito sa mga players. Kinakailangan din syempre may responsibilidad yung coach na kung sakasakaling hindi maging maganda performance ay i-trade o ay kinakailangan ng palitan. Alam natin ng SMC, MVP Group, ganyan ang gawi. So hindi na ako magtataka kung ganito rin mangyari dito sa Phoenix.